Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Meron tayong mga weird na symptoms ng isang may anxiety. Okay guys, yung mga nakakapagtaka, nakaka-weird na mga symptoms ng anxiety ay ang excessive sweating. Yung masyadong kang pinagpapawisan, na yung medyo yung pawis mo parang malagkit. Ganon na kahit na hindi naman mainit. Or minsan pag kinakabahan ka or medyo nape-pressure ka, nararamdaman mo masyadong marami yung pawis mo. Tapos yung tipong akala mo medyo parang nagpapanik ka or para kang natatakot. Yun yung pawis ng isang may anxiety. Iba yung ordinary na pawis ng isang ordinary na walang anxiety. Sa excessive, yung masyadong maraming pawis, yung mga merong mga anxiety. And the next one guys is yung pagsinok. Ako guys, noon naramdaman ko yung sinok ako ng sinok dati. Nagtataka ako minsan, parang medyo parang, chinecheck ko yung parang heartbeat ko, ganon. Kasi dati sinok ako ng sinok, nagtataka ako. Kahit noong medyo okay yung mga nararamdaman ko, may mga pagsinok ako na continuous. Sabi ko, ay, para akong bata na sinok ng sinok. And then next one is yung paghikab. Yung parang inaantok ka lagi guys, hinihikab ka. Minsan guys, pag meron tayong simptomas ng anxiety, kahit hindi tayo anxious, minsan yung mga may anxiety symptoms, hikab sila ng hikab. Yung parang inaantok sila lagi, ganon. At saka yung feeling mo, aantukin ka na parang gusto mo nang matulog, ganon. Minsan guys, yung paghikab ko, minsan unlimited siya. Halimbawa, umikab na ako after a second, meron siyang sunod-sunod na ganon. Sa mga may anxiety guys, yung iba nakakaranas ng ganon. Kasi ako, naranasan ko yung mga paghikab na continuous na paghikab. And the next one guys is yung dry mouth. Yung dry mouth guys, nagkakaroon ako ng dry mouth noon, especially nung first year ko na meron akong anxiety. Nung marami akong mga physical symptoms na ramdaman, nagkaroon ako ng mahabang parang dry mouth. Sabi ko dati, dehydrated ako. So, inom ako ng inom. And then, kahit na hindi ako dehydrated, meron akong dry mouth. Kasi yung sa brain natin, pag too much na nag-function because of the stress and na-cause ng anxiety, nagkakaroon tayo ng dry mouth. And the next one, guys, yung pinaka-weird is yung pagnanab ng kamay, which is actually connected siya sa heart, or baka ma-stroke, ganun yung mga simptomas. So, yun yung medyo parang nakakatakot na nararamdaman ng isang may anxiety. Kasi parang ang weird guys, may anxiety ka lang tapos nagnanumb yung kamay mo. Which is, karamihang nakakaranas ng mga numbness is yung mga taong may mga heart problem or yung maaatake, ganon. So, isa siya sa mga top na parang weird na simptomas ng isang may anxiety. And then next one guys is yung panginginig na medyo weird na nakakatakot. So, yung panginginig guys, medyo weird na nararamdaman ng isang may anxiety kasi minsan nakukonfuse yung mga ibang tao na hindi alam yung mga ibang simptomas ng anxiety is meron siyang mga physical symptoms na nanginginig yung kamay mo. And then next one guys is yung pagkakaroon ng hives, yung pagkakaroon ng mga skin rashes. Yung skin rashes guys, nagkakaroon ako niyan during the time na kasagsagan ng anxiety ko, which is minsan kumakati, matatanggal din sa iba-ibang part ng katawan. May mga nangangati from head to toe, mache-check mo lagi na parang bakit ano itong kati-kati. Kaya minsan guys, nag-iisip tayo ng kung ano-ano dahil sa mga nakikita natin sa katawan natin at saka yung mga nararamdaman natin sa katawan natin. 'Di ba ang weird guys sa mga taong maaatake, 'di ba, nagkakaroon sila ng numbness, nagkakaroon sila ng panginginig. Bakit sa anxiety may ganong physical symptoms? Kaya nakaka-weird siya pag may mga ganon kang symptoms which is karamihan sa mga may chronic anxiety or depression is nakakaranas ng ganon. And the next one guys, yung matinding pagkakahilo. Yung matinding pagkakahilo is connected sa mga vertigo, may mga problema sa brain. So, parang weird siya kasi bakit ang anxiety nahihilo ka? So, actually, nangyayari yun guys sa too much, yung excessive, yung blood flow from brain natin, hindi siya normal. So, kaya nagkakaroon tayo ng pagkakahilo. And then, usually guys, nadidetect ng mga doktor na baka meron kang inner ear problem. Kaya minsan sa mga may anxiety,
yung pagpupunta ka sa ENT, minsan pag nadidetect nila na baka meron kang inner ear problem. Kaya minsan meron silang sinasabi, vestibular problem, vestibular issue. Kasi yung vestibular natin guys, yun yung balancing natin. So, nasa gitna siya ng ano natin, ng both ears natin. Meron tayong crystal dyan. Kaya pagka nahilo, pupunta ka sa ENT, laging chine-check yan. Baka may vestibular neuritis ka or vestibular problem ka just because of your anxiety. Minsan meron mga taong wala namang anxiety, pero may vestibular issue. Pero pag may anxiety ka, may mga anxiety na naapektuhan din yung balance ninyo, kaya nagkakaroon ng hilo. So anyways guys, yun yung mga weird na mga symptoms ng isang may anxiety. Weird, tinawag ko siyang weird kasi parang connected siya sa ibang sakit na nakakapagtaka bakit yung isang may anxiety nakakaranas ng ganon. Anyways guys, sa mga nanonood dyan na nakakaranas ng mga simptomas ng anxiety, pinagdaanan ko po yan ng mahabang panahon, and I'm sharing this video for all of you to learn about anxiety and anxiety recovery. And I hope guys na makapanood kayo ulit ng aking ibang video. Thank you and have a good night. Bye!